Akala mo tinutulungan ka ng bangko para palaguin ang ipon mo, pero ang totoo, unti-unti ka palang nalulugi kasi habang iniipon mo ang pera mo sa bangko, ginagamit naman nila iyon para pagkakitaan. Habang ikaw, isang kusing lang ang bumabalik sa iyo taon-taon. Oo, negosyo rin ang sistema ng bangko, pero ang hindi nila sinasabi, ikaw mismo ang puhunan. Kaya kung iniisip mong safe na sa bangko ang pera mo, maghintay ka muna bago magdeposito ulit. Dahil sa video na ito ipubunyag ko ang 8 money secrets na pilit itinatago ng mga bangko sa iyo. Mga sikreto na kapag nalaman mo, baka magbago ang tingin mo sa buong sistema ng pag-iipon. Pero bago yan ay pakilike mo na itong video natin at sana ay tapusin mo ito hanggang dulo dahil ang bawat bangko na i-invest mo ang pera mo. Isa ito sa mga pinakamatinding sikreto ng mga bangko na hindi nila sinasabi. Mas gusto nilang isave mo lang ang pera mo at hindi i-invest dahil kapag nag-save ka, inilalagay mo ang pera mo sa bangko at habang nakatenga ito, ginagamit nila iyon para magpautang, mag-trade o mag-invest sa iba. Ibig sabihin, sila ang kumikita gamit ang pera mo pero ikaw, mababa lang na interest ang nakukuha mo taon-taon. Pero kapag ikaw mismo ang nag-invest, biglang nagbabago ang laro. Ikaw na ang kumikita ng direkta, hindi na sila. Kaya kung mapapansin mo, lahat ng campaign ng bangko ay tungkol sa pag-iipon. Save for your future. Open a savings account. Start small. Save big. Pero bihira mong marinig sa kanila ang invest your money wisely. Dahil kapag natuto kang mag-invest sa stocks, mutual funds, negosyo o real estate, lilipat sa iyo ang tubo na dati ay kanila. Kaya ang totoo, hindi nila gustong mawala ka sa savings system nila. Mas gusto nilang doon ka lang dahil doon sila kumikita ng tahimik. Tandaan mo ito, ang tunay na mayaman hindi lang nagsisave kung hindi nag-i-invest. At kung gusto mo talagang palaguin ang pera mo, simulan mong alamin kung saan talaga dapat ilagay ang ipon mo. Hindi yung sa bangko lang, kundi sa mga bagay na gumagalaw at lumalago. Ang number 2 naman na sikreto ng bangko ay ang free na account. Pero hindi talaga ito free. Sino ba naman ang ayaw ng free bank account? No maintaining balance daw, no monthly fees. Parang perfect. Pero ang hindi sinasabi ng bangko, hindi talaga libre yan. Sa unang tingin, okay talaga. Pwede kang mag-open kahit 100 pesos lang o minsan wala pang deposit. Pero kapag hindi mo ginagalaw ang account mo ng 6 na buwan, may dormancy fee na agad. Karaniwang 50 pesos hanggang 300 pesos kada buwan. So kung iniwan mo lang ang pera mo ron, unti-unti itong nauubos dahil sa hidden charges. At hindi lang yan, karamihan ng free accounts ay may limitadong features. Hindi ka makakapag-online transfer ng malaki, walang checkbook, at madalas may cap ang withdrawals. Kaya habang akala mo nakatipid ka dahil no maintaining balance, ang totoo, mas malaki pa ang mawawala sa